Welcome back sa Miss Layla Stories. Ang kwento natin ngayon ay nagmula kay Junel. Ngunit bago tayo magumpisa ay huwag sanang kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video. Salamat. Hindi lahat ng kasalanan ay nagsisimula sa tukso. Minsan, nagsisimula ito sa tiwala. Ako si Junel, isang karpintero, lalaking palaban, may simpleng buhay at simpleng pangarap. Ang pinakamatalik kong kaibigan, si Nestor. Kumpare ko. Halos kapatid ko na rin kung tutuusin, Miss Layla. 10 taon kaming magkasama sa trabaho, sa init ng araw, sa alikabok ng semento, sa amoy ng kahoy at pawis. Magkasama kami sa hirap, sa saya, pati sa mga sikreto na kahit asawa namin ay hindi alam. Parehas kaming may pamilya na, Miss Layla. Ako, may isang anak at asawang mabait. Si Nestor naman ay may 2 anak at asawang si Jenny, mabait, maganda, at tahimik. Sa tagal ng pagkakaibigan namin ni Nestor ay, parang naging ate ko na rin si Jenny na asawa niya, dahil mas matanda siya sa akin ng 2 taon, Miss Layla. Ngunit, hindi ko kailanman inisip na magkaka-interes ako sa kanya. Hanggang isang araw, may nangyaring hindi ko inaasahan. Isang umaga, habang nasa looban kami ng barangay, at abala sa pag-aayos ng bubong ng isang lumang bahay na kontrata namin, lumapit si Nestor sa akin. Pare, may nakuha akong bagong kontrata. Taga-ibang bayan daw ang may-ari ng bagong bahay na pinapagawa. Malaki, bago, at yung kisame pa lang daw ang ipapagawa. Sabi niya habang tinatanggal ang pawis sa noo. Malaki ang kikitain natin dito. Pero nasa kabilang bayan. Medyo liblib. Dagdag pa niya. Agad akong natahimik. Alam ko kasi kapag sinabi niyang malaki ang kita, ibig sabihin ay matagal ang trabaho. Walang problema sa akin yon. Sanay na ako. Sama ko, par. Tayo ulit ang tandem. Sagot ko agad at ngumiti siya. Pero isasama ko. Si Jenny. Siya na magluluto, maghuhugas, at taga-abot ng mga gamit. Ayokong magbayad pa ng ibang tao. Sayang din ang kita. Muling sambit niya. Napangiti na lang ako, Miss Layla. Alam ko na kasi ang estilo ni Nestor, makunat sa gastos, pero praktikal. At dahil matagal ko na silang kakilala, wala naman akong naging tutol. Kinabukasan, handa na kami. 2 motorsiklo. Sa isang motor, si Nestor at si Jenny ang nakaangkas. Ako naman ay, mag-isa sa motor ko, may kasamang kahon ng tools, backpack, at mga kaldero. Malayo ang lugar, at 2 oras ang biyahe mula sa bayan namin. Paakyat ng bundok, sementado pero bitin-bitin ang daan. Sa paligid, puro palayan, punong kahoy, at tanaw ang malalawak na kabundukan. Tahimik, walang mga kapitbahay. Isang bahay lang ang nandoon, tinatayo pa. Pagkaating namin ay, binaba agad ang gamit. Wala pang kisame ang bahay. Semento pa lang ang sahig. Wala pang pinto ang mga kwarto. May peder pero butas ang mga bungad. Doon kami matutulog. Pero dahil walang pangkama ang mga kwarto, ay naglatag muna kami ng mga makakapal na karton bilang higaan. Ako sa isang kwarto. Si Jenny at si Nestor naman sa kabila. At doon, nagsimula ang lahat, Miss Layla. Tuwing gabi, habang pinipilit kong matulog, dinig na dinig ko ang tunog mula sa kabilang kwarto. Ang ungol ni Jenny, ang mga impit na halakhak, at ang tunog ng kaligayahan nilang mag-asawa. Pilit kong pinipikit ang mga mata ko, pero bawat tunog na yon, parang latay sa diwa ko. Hindi ko alam kung bakit, pero unti-unting nabuhay ang apoy sa dibdib ko, Miss Layla. Apoy na hindi ko kailanman hinayaang umusbong. Pero gabi-gabi, habang naririnig ko sila, mas lalo itong lumalaki. Si Jenny, na dati isang kapatid sa paningin ko, ngayon ibang-iba na. Minsang lumabas siya ng kwarto, bagong paligo, nakatapis lang. Basang-basa ang buhok, tumulo pa nga ang tubig sa kanyang bato. Wala siyang kamalay-malay sa titig ko. At ako, hindi ko maalis ang paningin ko sa kanya. Saka ko naramdaman na may mali. May mali sa akin. Pero kahit anong pilit kong kontrolin ang sarili ko ay, hindi ko na kayang ibalik sa dati ang nararamdaman ko. Hanggang sa, 4 na araw na kaming nagtatrabaho sa lugar na yon. Mainit, nakakapagod, at parang sinasadya talaga ng tadhana, Miss Layla, biglang nasira ang kuting machine namin. Putek, sigaw ni Nestor. Kailangan ko nang kunin yung reserba sa bahay. Uwi muna ako. Sambit niya. 2:00 pa lang ng hapon ay iniwan niya kami. Sabi niya,
Hindi raw siya magtatagal at babalik din siya agad pagkakuha ng kuting machine. Ako at si Jenny na lang ang naiwan. Maghapon kaming walang imikan. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam ng tensyon. Pero hindi ko siya matingnan ng diretso. Kinagabihan, nakatanggap ako ng text galing kay Nestor. Nasiraan daw siya ng motor at sarado na raw ang mga bilihan ng piyesa. Bukas na lang siya babalik. At kami lang dalawa ni Jenny, ang magdamag na magkasama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa oras na yon, Miss Layla. Magkahalong kaba at tuwa. Pero isa lang ang alam ko, may nangyaring pagkapuni sa pagitan naming tatlo. At sa gabing ito, hindi ko alam kung ito ba ang magiging simula o ang tuluyang pagkasira ng lahat. Kinagabihan, tahimik ang paligid ng kabahayan sa gitna ng proyekto. Wala si Nestor, umuwi para kunin ang mahalagang gamit at naiwan akong bantay dito. Pero hindi lang ako ang naiwan. At nasa kabilang silid naman ay si Jenny, na asawa ni Nestor. Gabi-gabi ko siyang nakikitang naglalakad, simpleng suot lang, shorts at sando. Pero sa mata ng lalaking katulad ko, sapat na yon para kumulo ang dugo. Simula pa lang nang marinig ko ang ungol niya, Miss Layla, ay may kung anong dating si Jenny sa akin na hindi ko matanggihan. Mabait siya, maganda, at higit sa lahat, malapit sa akin. At ngayong kami lang dalawa dito, hindi ko pinalampas ang pagkakataon. Hanggang sa lumabas siya ng silid nila, dala ang tuwalya upang maligo. Pagkatapos niyang maligo ay, lumabas din ako sa aking silid at agad akong umakto. Jenny, tawag ko. Hindi ako makatulog. Tara, inuman tayo kahit kaunti lang. Wika ko sa kanya. Napatingin siya sa akin at kunot no. Nako Junel, hindi ako umiinom. Sagot naman niya. Konti lang. Para lang kang patulog. Sayang naman tong alak na dala ko. Wika ko sabay kuha ko ng bote ng brandy mula sa bag ko. Wala si Nestor, hindi naman niya malalaman, di ba? Dagdag ko pa. Tiningnan niya ako saglit at parang nag-alinlangan. Pero maya-maya ay, ngumiti siya ng tipit. Konti lang ha. Ayoko ng madami. Sambit niya. Sa loob-loob ko ay, masaya dahil pumayag siya. Agad akong kumuha ng 2 baso, Miss Layla, at nilagyan ng yelo. Tinagayan ko siya ng konti. Ako ang nagbuhos, pero hindi niya napapansin. Tuwing naubos ang laman ng baso niya ay, kinakargahan ko ito. Akunwari akong umiinom, pero siya ang unti-unting nalalasing. Habang umuusad ang oras, lumalim ang mga kwentuhan naming, Miss Layla. Nagpakawala ko ng ilang biro tungkol sa ganda niya, at sa pagiging swerte ni Nestor sa kanya. Sa una, sinasaway niya ako, pero habang dumarami ang tagay, gumagaan ang loob niya. Hindi ka ba naiinggit kay Nestor? Tanong niya, nakangiti habang pulang-pula ang pisngi. Malas ko nga sagot ko. Kung ako si Nestor, hindi kita papayagang malayo sa akin kahit isang gabi. Wika ko naman. Napatawa siya, pero may halong ngiti na may kahulugan. Hinayaan kong humaba ang usapan namin, pero unti-unting lumihis ang tema. Jenny, minsan ba, naisip mong kulang pa rin kahit buo ang pamilya mo? Tanong ko. Napatingin siya sa akin, matagal. Minsan, para akong nakakulong. Laging iniisip ang asawa't anak, pero nakakalimutan na kung anong gusto ko bilang babae. Sagot naman niya habang hawak ang nag-init ang hangin sa pagitan namin, Miss Layla. Tumahimik ako, pero tiningnan ko siya ng diretso. Hanggang sa, marahan kong inilapit ang katawan ko sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Wag Junel, tama na, mahina niyang tugon, pero hindi siya lumayo. Alam mo ba Jenny, sa tuwing gabi, naririnig ko ang pinagagawa niyo ni Nestor. Ang ingay dulot ng pagmamahalan niyo at lalo na ang ungol mo. Lakas loob kong sabi sa kanya habang hawak ko ang kamay niya. Nainggit ako kay Nestor, ang ganda mo kasi. Dagdag ko pa at yumuko siya, hindi makatingin sa akin. Pwede bang, gawin din natin ngayon? Mahinang wika ko sa kanya. Tahimik lang siya at tumingin sa akin na may pag-aalinlangan. Parehas tayong may asawa na at parang kapatid ang turing ko sa'yo. Mahinang wika niya. Simula kasi na marinig ko ang ginagawa niyo ni Nestor sa silid niyo, gabi-gabi, nagkaroon na ako ng pagnanasa sa'yo. Mahinang wika ko sa kanya. Mainit ang tensyon sa pagitan naming dalawa, Miss Layla, at hawak-hawak ko pa rin ang kamay niya. Pwede ba? Kahit isang beses lang. Muling wika ko sa kanya na may panginginig ang boses. At napatingin siya sa akin na may pag-alinlangan. Baka, biglang dumating si Nestor. Mahinang sagot niya. Nang marinig ko ang sagot niya, Miss Layla, dito na
mas lalong lumakas ang loob ko. Alam kong may pagpayag na siya, ngunit may pag-aalingan pa siya. Hindi ko alam kung dahil sa epekto lang ito ng nainom niya, o kaya natukso na rin siya dahil magkahawak pa rin ang aming mga kamay. Dahil dun ay, tumayo ako at umupo ako sa likod niya. Nagkasya kami sa isang upuan na halos nakakalong na siya sa akin. Niyakap ko siya sa mula sa kanyang likuran at wala siyang pagtanggi. Huwag kang mag-alala, bukas pa dadating si Nestor. Bulong ko sa kanya habang inaamoy ang kanyang buho. Basta isang beses lang ha. Mahinang sambit niya at mas lalo akong ginanahan. Mahigpit ko pa rin siyang yakap sa kanyang likod, Miss Layla. At alam kong nararamdaman niya ang nagwawalang karga ko na nakadikit sa likuran niya. Ramdam ko ang kaba niya at pagnanasang hindi na rin niya kayang itago. Walang salitang binitiwan. Pinaharap ko ang ulo niya sa akin at naglapat ang labi naming dalawa. Mainit, mapusok. Lumiyab ang katawan naming parehong sabik at uhaw sa atensyon. Ramdam ko ang lambot ng katawan niya habang yakap-yakap ko siya sa likuran. At sa oras na yon, parehas na kaming nawala sa sarili. Hanggang sa hindi na ako nakatiis, Miss Layla, hinila ko siya papasok sa kanilang silid. Inalis ko ang kanyang suot at doon nangyari ang hindi dapat mangyari. Sa mismong kwarto nilang mag-asawa, doon naming ibinuhos ang lahat ng init at pangungulila. Walang natirang hiya, panging bugso ng damdaming matagal ng pinipigil. Inulit namin yon ng maraming beses sa magdamag at sinulit ko ng husto. Naiisip ko, nakabawi na rin ako kay Nestor, dahil minsan ay dinadaya niya ako sa pera sa tuwing may kontrata kami. Kinabukasan, pagmulat ng mata ko, ang una kong nakita ay ang maamong mukha ni Jenny habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko. Nakadantay pa ang hita niya sa hita ko at ang hubad niyang katawan ay nakabalot sa kumo. Ngumiti ako. Sa wakas, nakuha ko na rin ang pinagnanasaan ko. Matagal ko nang iniingatan ang lihim na pagtingin ko kay Jenny, mga sulyap na palihim, mga pantasyang sa gabi ko lang binubuhay. Pero ngayon, totoo na. Hindi na ito imahinasyon. Nangyari na. Napahawak ako sa buhok niya, marahan kong hinaplos ang kanyang pisngi. Ang ganda mo talaga, Jenny, bulong ko sa sarili ko. Wala ni kaunting pagsisisi sa dibdib ko. Bakit pa? Alam kong bawal siya. Misis siya ng matalik kong kaibigan. Pero mas matimbang ang sarap at ligayang naramdaman ko kagabi. Lahat ng oras ng pagipigil, ng pangarap, ng pantasya, ngayon ay realidad na. Umungol si Jenny at idinantay palalo ang braso niya sa dibdib ko. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ngumiti. Ang sarap mo, Jenny, sabi ko agad, diretso, at walang paligoy-ligoy. Namula siya at ngumiti rin. Hindi ko alam kung anong kumasok sa isip ko kagabi, wika niya. Huwag mo nang isipin, sagot ko habang hinahaplos ang balikat niya. Ang importante, nagustuhan mo. At ulitin pa natin. Napatawa siya ng mahina. Grabe ka, wika niya. Jenny, gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan ng asawa mo. Gusto kita bilang babae. At hindi ako magsasawang ulitin yung nangyari kagabi, kung papayag ka, sambit ko. Hindi siya sumagot, pero ang ngiti sa labi niya at ang titig sa akin ay sapat na sagot. Tumagilid siya palapit sa akin. Muling yumakap at hinalikan ako sa labi. Mainit, mapusok at walang alinlangan. Sa sandaling yon, pakiramdam ko ako ang pinakaswerteng lalaki sa mundo. Ang asawa ng kaibigan ko, ng taong sobrang nagtitiwala sa akin, ay ngayon yakap-yakap ko. At hindi lang ito dahil sa alak kagabi. Naramdaman kong gusto rin niya ako. Hindi lang katawan, kundi yung kung paano ko siya tinitingnan, kung paano ko siya pinapahalagahan. Maya-maya'y bumangon si Jenny, nagsimulang magbihis. Maghahanda ko ng almusal. Gusto mo bang kape? Wika niya. Gusto ko ikaw, biro ko, sabay ngisi. Napailing siya, pero halatang kinikilig. Loko ka talaga. Habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad papuntang kusina, hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko na kailangan pang mangarap. Nasa akin na ang pinapangarap ko. At kung suswertihin pa ako, baka hindi lang ito minsang pagkakamali. Baka maging simula ito ng isang bawal ngunit masarap na relasyon. At ang mas matinding tanong, paano ko ito itatago kay Nestor? Pero sa totoo lang, hindi ko alintana. Sa ngayon, ang mahalaga, nakuha ko na si Jenny. At sisiguraduhin kong hindi ito ang huli. Tahimik kaming nagkakape ni Jenny sa maliit na lamesa sa kusina. Parang walang nangyari. Parang hindi kami nagkasala. Pero sa bawat sulyap namin sa isa't isa,
Dama ko ang tensyon. Yung uri ng tensyong masarap, mapanganib, at nakakalunod. Suot niya ang maluwag na shirt at isang manipis na short. Halatang wala siyang bra sa ilalim ng puting tela. Sa bawat galaw niya, sa bawat tagdiklop niya ng mga braso, parang sinasadya niyang ipakita sa akin ang laman na minsan ko nang natikman. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dahil sa init ng kape o dahil sa pagnanasa. Pero isa lang ang malinaw, gusto ko uli siya. Ano? Tanong niya bigla, napansin niyang nakatitig ako. Ang ganda mo lang talaga, sagot ko, sabay ngisi. Parang mas lalo ka pang gumanda ngayong alam kong aking ka rin. Tumigil ka nga, anya. Pero hindi ko mapigilan ang mapansin ang ngiti sa kanyang labi. Lumapit ako sa kanya, yumuko, at marahang hinalikan ang lig niya. Wala pa rin si Nestor. Hindi siya kumibo. Hindi niya ako tinula. Sa halip, naramdaman ko ang malalim niyang buntong hininga. Junel, bulong niya, pero ang boses niya'y mahina, tila natutukso na naman. Baka dadating na si Nestor. Wika niya, pero hindi ko pinakinggan. Hinawakan ko ang kanyang baywang, hinila siya papalapit sa akin. Sa loob ng ilang segundo, naglapat ulit ang mga labi namin. Mas mainit ngayon, at para kaming dalawang uhaw na nilalang na gustong uminom ng paehong lason. Wala nang paalam. Buong sabi ko siyang inangat at isinampa sa mesa ng kusina. Napaungol siya ng bahagya. Hinila ko pataas ang suot niyang shirt. Tumambad sa akin ang kanyang hubad na katawan. Pamilyar na, pero parang laging bago sa mata ko. Hindi tayo dapat, bulong niya habang hinuhubad ko ang short niya. Pero gusto mo rin, sagot ko. Kaya wag na tayong magpanggap. At muli may nangyari ulit sa amin. Sa ibabaw ng mesa kung saan kami lang dapat ay magkakape. Doon namin muling pinagsaluhan ang isang bawal na sara. Mabibilis ang hininga, mahahaba ang ungol. Walang ingay kundi ang salpukan ng laman. Ang mga impit naming pag-amin sa isa't isa na hindi lang ito tukso. Ito ay pagnanasa na hindi na mapipigil. Pagkatapos, parehong hingal kami. Nakahiga si Jenny sa mesa, ako naman ay nakatayo pa rin, pawisan. Pero abot lang ang ngiti. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa tin. Junel, anya habang nakatitig sa kisam. Simple lang. Ginusto natin to. At ulitin pa natin habang wala si Nestor. Sagot ko, sabay halik sa kanyang no. Muli siyang ngumiti, pero sa mata niya ay may halong kaba. Alam naming delikado. Alam naming mali. Pero sa sarap ng bawal, minsan, masarap palagang sumugal. Pagkatapos ng isang oras, dumating na si Nestor. Dala ang koting matsyeng at lulutuin na ulam. Dumaan pa pala siya ng palengke. Balik ulit kami sa normal Miss Layla, na para bang walang nangyari. Dahil sa pagkakahiya at takot na mabuko, ilang araw ding umiwas kami ni Jenny sa isa't isa. Pero ang ganitong uri ng init ay mahirap itago, lalo na kung pareho kaming uhaw at sabik sa bawal. Isang hapon, habang abala si Nestor sa labas, sinamantala namin ni Jenny ang sandaling iyon. Umasok siya sa loob para magtimpla raw ng juice, at sumunod ako matapos tiyaking abala si Nestor sa pagputol ng kahoy. Wala nang salitaan. Nagtama lang ang mga mata namin sa loob ng kusina, at alam na agad ang kasunod. Sa bilis ng tibok ng aming mga puso, agad kaming nagtagpo ng mga labi. Naglakbay ang kamay ko sa kanyang baywang, at ipinasok ko siya sa likod ng banyo. Doon, sa madilim at masikip na espasyo, muli kaming nagpadala sa inip. Mabilisan lang, marahas, puno ng gigil at kasabikan. Alam naming hindi kami pwedeng matagalan. At tulad ng dati, nagtapos ang lahat sa katahimikan. Nag-ayos kami ng sarili na parang walang nangyari. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nabago ang kilos ni Nestor. Mas tahimik na siya ngayon, mas mapanuri ang tingin, at madalas akong binabantayan. Parang may kutob na siya. Parang may nalaman na hindi niya pa sinasabi. Isang gabi, habang nagkakape kami sa labas, bigla niya akong tinanong, Junel, may dapat ba akong malaman? Napatigil ako, kinabahan, pero ngumiti ako't umiwas ng tingin. Wala, pre. Bakit? Iwan. Parang may kakaiba lang. Parang may hindi ko alam. Tumango na lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong nasa bingit na kami. Isang maling kilos pa at mabubunyag ang lahat. Ngayong narito ako, sa gitna ng kasalanan at damdamin, nalilito ako sa dapat kong gawin. Hindi na lang ito tungkol sa pagnanasa. Kasi, mahal ko na si Jenny. At dito ko gustong itanong sa inyo, mga nanonood. Anong dapat kong gawin? Itigil ko na ba ang lahat habang kaya pa?
O, ipaglaban ko ang pag-ibig na bawal pero totoo. Comment nyo sa baba ang masasabi nyo. Malaking bagay ang payo nyo sa akin. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood sa kwento ko.